Anyways, number 1. So let's naman tayong logarithm of x minus logarithm of 2 equals logarithm of 17. So anong sagot? Ba't minsan logarithmic tas logarithm? Sir AJ, bakit daw ganun? Si AJ nakakalam yun eh. $34. Ala, ang galing. Si Idol pala ito eh. Bakit ganun yun? Di pa tutulog. Ayaw ako isali na ito guys. Ay, ini-invite ko sa laro. Ayaw ako isali. No? Tas pag na ano, ay nako. Ayaw ko na lang mag-talk. Jack. Sa logarithmic kong noun tas logarithmic kong adjective. Ah? Ano yung noun? Ano yung adjective? Uy, ano good? Yung mga ganyan sa English. Nalilito ako minsan. Actually ngayon, ganito ba ako eh. Parang na, madali lang nun eh. Pero yung mga adjective, adverb, verb, ibon. Hindi ko alam. So let's say tayo logarithm of x minus logarithm of 2 equals to logarithm of 17. So basically meron tayo dito same bases. So pag same base, pwede natin ito pagsamahin as single logarithm. Like kapag minus, magiging divide yung mga argument. So magkaroon tayo ng logarithm. So magkaroon tayo ng x over yung 2 natin. So base 10 pa rin, di ba? Equals logarithm of 17. So pag parehas sila may logarithm sa kabilang side, in-equate lang natin yung mga arguments. So magkaroon tayo ng x over 2 equals 17. So cross multiply na lang. So basically magkaroon tayo ng 34. Ano siya ginagawa? Next, number 2. Logarithm of 8 plus logarithm of x equals 1. Ang sagot, logarithm ang concept, pero kung ang tanong is kung anong uri ng equation, ay di logarithmic. 5/4. Sinong tama? Si engineer? Ang math major natin. Hello, nasa mga mundo ng halimaw. Sino kayang tama? Ay, keme daw. Keme no yawa. Ay, yaway. Ay, report niya si engineer guys. Hindi na marunong ng basic math. Report yan, report. So, meron tayong logarithm of 8 plus logarithm of x equals 1. So, basically guys, kapag plus, times naman. Diba? So, magkakaroon tayo ng logarithm of 8 times x. Hindi 8x. Gets? Equals yung 1. Ano yung 1? Anong gagawin dito? 1 na lang. Anong gagawin? Sa logarithm of 1, gagawin siyang logarithm of 10. Delete. Eh pwede yun, logarithm of 10 to the base 10. Kasi 1 din yun eh. Diba? Oh, may magkakaroon ka ng logarithm of 10 to the base 10. Pares lang yung guys kasi 1 yan. Or pwede mo siyang gamitan nung pag-convert ng exponential. Pwede yun. So magkakaroon ka ng 10 raised to 1, magiging 1. Then yun, gusto ginagawa yun. Pero ito yung gagawin. Hindi tayo na 8x equals 10. So magkakaroon tayo divide both side by x. Ay, by 8 pala. So magkakaroon tayo ng 8 ay x. Hindi sumusunod yung sulat ko sa sinasabi ko. So magkakaroon tayo ng 5 over 4 5/4 or 1.25. Ano siya ginagawa? Ang galing daw. Hindi kaya mas magaling ang teacher 4. Ay, 3 na tayo guys. 3. So ito yung logarithm of 3 plus logarithm of x equals 2. So paano naman ito gagawin? So ganun pa rin gagawin. So plus, di magiging times. So bali magkakaroon tayo ng logarithm
of 3x equals 2. So, pwede mo na gamitan yun guys, yung ginagawa natin na 10 then squared. So, magiging 10 squared 100 over 3. Pwede yun eh. Kasi dito pwede yun eh. Paano po pag iba yung base? Eh, di different base yun. Baka ano na yun guys. Hindi na siya paso. Ay. Mamaya. Baka meron. Meron. Maya. Wait lang. So basically guys, pwede mo to gawing logarithm of ano ha. Kung gusto mo pahirapan sarili mo, pwede yan. Pero gagamitan natin ng base 10 to. So pero dyan, 10 squared equals 3x. Then 100 equals 3x. Divide both side by 3. So magkakaroon tayo ng 100 over 3. Kasi yun. Basta madali lang yun eh. Kahit nakapikit, kaya yun eh. So 4. Logarithm x minus logarithm of 2. Nadaling tayo dyan sa ibang base. Ang sagot. Dali. Gabi no. 10 daw. Mali. Report yan si teacher 4. Ay. 30. Sunod. So magkano tayo dito ng logarithm x over 2 guys, kasi minus, so divide gagawin, equals 1. Ang sabi natin pwede yung 1 or logarithm of pares ng base, pwede yun. Or pag kasi ginawa ng 1, pares lang naman. So bibase din mo lang to, then ikot mo yun doon. So copy mo yung base, then raise to 1 equals yung argument na x over 2 mo. Then cross multiply mo sila, or multiply mo both side by 2. So iba-iba yung process ko no. Pero pare-pares lang naman kakalabasan yan. Pwede mo siya gawing logarithm of x over 2 equals logarithm. Kung ano yung base na ito, gagayahin mo lang. 1 pa rin yun pag i-simplify mo. So equate mo na lang to dito. So magkakaroon ka ng x over 2 equals 10. Then multiply mo both. Cross multiply mo. Pares lang. Ito madali lang to. Yung base mo, gawin mo to exponent. Then equate mo sa argument, sa result. Ayun, basic. Pangit ng sulat, tigo-tape pa po. Gawin mo na lang ito dun sa live. Doon na lang mag-live ng mga ganyan. Char. Naipagbardagulan na lang ako eh. Hindi ko alam, parang ewan. Ayambot. So okay ba yun? Gets ba yun? So kunyari, ito naman, logarithm of x squared minus 1 to the base 8 minus logarithm of 3 to the base 8 equals 1. So same process pa rin sa ginawa natin. May 31 pang gising. Tulog na kayo guys. So pwede mo lang i-combine guys based sa properties, basta pareha sila ng bases, no? Then kapag minus yan, ibig sabihin divide. So bali, kung same bases, pwede natin i-combine na single logarithm. So magkakaroon tayo ng logarithm of x squared minus 1 over, kasi divide, minus yung base 3 natin. Then base 8 equals 1. Argument to. Ayan. So pwede mo gawin yung ginawa natin kanina. Like yung 8 natin na base raised to 1 equals etong argument x squared minus 1 over 3. Then cross multiply mo yan, or simplify mo to, 8 pa rin naman yun kasi naka raised to 1. Or pwede mo siya i-multiply both side by 3, or pwede mo siya i-cross multiply, parehas lang yan. May eliminate yung denominator, so magiging 24 to. Then x squared minus 1. So ngayon, lipat mo yung negative 1 sa kabilang side. So magiging 24 plus 1 na siya equals x squared. So magiging 25 equals x squared. Hindi ko alam, sabi ko matutulog na ako eh. Then square mo lang siya both sides. So kapag equation guys, ano yan ha, plus minus yung magiging sagot. So ito yung sagot. Kaya nga, tatlo na lang kayo yung mga, ano naman yung mga AI. Mga AI yan eh. Niloloko na naman tayo ni TikTok live.
Nandog na kayo guys. AI na lang yan. So, logarithm of 3x squared minus logarithm of 3. Okay lang pangit yung sulat, tsaka nanonood din, no? Pag wala po bang nakalagay na base 10 yung base nya, yes po. Basta logarithm. Kasi pag natural log yan, base yan. Dami account ni Idol, no? Pinanood niya lahat. 222, all is well. Galing naman. So, same process guys, basta parehas yung bases. So, ganun pa rin gagawin. So, meron tayong logarithm. Then, naka-minus. So, divide mo lang yan. 3x squared over 3. Base 10 yan. So, pwede mo to gawing ganun din. Yung 10, squared mo yan. Equals argument. 3x squared over 3. Yan. Then, simplify mo to. Magiging 100. Then, ito pwede may simplify ito eh. So, may x squared na lang siya. Bakit cross multiply mo pa yun ah? Pahirapan mo sarili mo ah. Tapos dinivide mo sa 3. Joke lang. Pwede yun. Gusto mo pahirapan sarili mo. So, plus minus 10 equals x. Yan. Ang ginawa mo dito, no? Uy, sabi ka ni sir, cross multiply the both side. Ay, multiply both side, cancel. Let's divide natin by 3. Ang galing. Hindi, bahala ka dyan. So, logarithm of 4x to the base 8 minus logarithm of 5 to the base 8 equals logarithm of 39 to the base 8. So, ang hirap. Joke lang. Pag ganito guys, anong ginagawa? Hindi ko alam. Joke. So, magkakaroon tayo ng logarithm minus sa divide sa 4x over 5 to the base 8 equals logarithm of 39 to the base 8. Pag parehas siyang guys, equate mo lang to. Yan yun lang. Tapos na yung digmaan. Makakala lang 4x over 5 equals 39. Then multiply mo both side by 5 para ma-eliminate yung denominator. So magkakaroon ka ng 39 times 5, diba? Then divide na by 4. Hindi, yun na yung sagot. So magkakaroon ka ng x equals 39 times 5, that is 5, 4, 15, 195 over 4. So ayun, sagot. Yan na ginagawa. Basic ang logarithm. Parang mali po sa pag-multiply both side. Bakit? Mali ba yan? Tama yun. Pag mali yan, report. Ano guys, tag dito 1/5 ang alin, multiply mo sa 1/5 ito. Pag nag-multiply ka ng 1/5, magiging 25 yung denominator mo. Hindi yun maka-cancel. Multiplicative inverse, hindi. Ang multiplicative inverse reciprocal yun eh, diba? Reciprocal. Kunyari meron kang 5, tapos nag-multiply ka, dapat sagot 1. So magkakaroon ka dito ng 1/5. Ayan yung multiplicative inverse. Pagka reciprocal, nasa denominator to eh. Ibig sabihin naka 1 over 5 to. So anong i-multiply mo dyan para maging 1 yung sagot? Di 5 over 1. Gets yun? Ito? Hindi ko alam. Ano yung pagkakaintindi ko eh. Kanya-kanya tayong process guys. Basta nagkakaintindihan tayo. Gets yan. Gets. Yan. Next. Ayun na, sa logarithmic inverse ng 1/5 is 5. O yun, sabi ni teacher 4. Ay, ibago ng name. Yung may E. Ewan, hindi ko alam yun eh. Alam ko ba yan? Alam ko ba yan guys?
Baka di ko yun alam. Wait lang, hanapin ko yung given. Pares lang naman yung guys. Gawin pa natin yung pares lang yun eh. Hindi ko alam. Paturo ako guys. Hindi ko alam. Main ako sa mga log, natural log. Ang alam ko lang yung mga log. Pero natural log, di ko yun alam. Hindi ko to alam. So, ano nang gagawin? Ito yung given na nakalagay. Hindi ko na alam. Report! Kapag plus, karoon ka ng 5 minus 2x times yung 9 equals 4. Or natural log o logarithm of 4. Chok. So, ngayon, anong sunod ang gagawin? So, multiply. Pwede ni distribute. So, magkaroon tayo ng 45 minus 18x. Ano pa ba ginagawa ko guys? Equals 4. O, hindi ko na alam. So, base e yan guys ha, kasi natural log. So, e raised to 4. Tapos, pwede ba yan? Pero ganun yata yung ginagawa dyan. Ikot-ikotin mo lang din eh. Ay, ang kinukuha natin yung variable x. Variable x ba hinahanap pa? Kasi equation pala to. So, magkaroon tayo ng e raised to 4 equals yung 45 minus 18x. Then, lipat mo muna yung 45. So, e raised to 4 minus 45 equals negative 18x. Then, divide both side by negative 18. So, tanggawin mo siyang negative e raised to 4 plus 45 over 18. Makuha mo yung value ng x. So, actually, pares lang sila ng rules.